Magandang gabi po sa lahat ng mga tao na nakaantabay sa atin. Hello po mga kaibigan, maligayang pakikinig po. At hello po sa batang si Maxine, pangarap na maging Sofia sana ang pangalan. Kung makakapagpalit ng pangalan, ano kaya magiging pangalan ko? No? Gusto ko mga Piolo. O kaya Kimpi. Yung mga idol ko. O kaya ang pangalan ko ay Daniel. Diba? Oh, Daniel Santo Domingo. Padilla. Mahirap abutin yun, ang pogi nun. Sa mga hindi pa member, magpa-member na po kayo. Katniel. Member ako Kasama ka sa Board of Regents. Sos Mariano. Hello po sa mga nakaantabay sa atin wherever you are, nationwide. Good evening to you. Time check, we've got 3 after 11 o'clock on a Wednesday evening. October 29, 2014. Santulog na lang, sweldo na naman. At maligayang pakikinig po sa lahat po ng mga text-moso. Kilala niyo kung sino yung mga taong may katabi mga kaibigan sa FX at yung katabi niya may ka-text, nakikibasa siya. Ang tawag dyan ay text-moso. Yung mga bisita ko rin po na nakikibasa sa binabasa ko, hello po, alam niyo kung tawag sa inyo ha? Text-mosa kayo ha? May mga taga-tagay tayo dito, welcome po. Nakiki-aircon, malamig naman doon, kuranta mga to. Punta pa dito para maki-aircon. Wow! At ilaw pa sa magjowang nakasubaybay na nandito, tahimik lang sila, parang may balak silang gawin. Alam niyo ba, feeling ko may dumalo na magjowa dito, tapos wala lang, hindi naman sila tutuwa sa ginagawa ko, tahimik nakikiupo lang. Feeling ko nag-aantay lang ng oras yan, kasi mamaya pa yung discount Mga diba, check in between the hours of 1 to 5 in the morning and you will get 70% off. Kaya pag mga 12, magpapaalam na yan. Alam niyo na pag magpapaalam. At binabati ko mga kaibigan, yung dalagang nandito ng kapal ng lipstick, ang kulay ay kati red. Diba? Kati red. Yung kati ng pagkakapula. Ito ang dagger, pangkamot sa Papa Jack, ayaw mo ba ng name mo? Gusto ko ng Papa Jack. Gusto ko macho nga pakinggan. Pero gusto ko pag nagpalit akong pangalan, teka lang, malakikibasa. Tigas na mukha nito, teka lang. Ha, ikaw? Ano ba sinasabi ko? Pag nagpalit akong pangalan, gusto ko yung mga tipong yung mga sosyalin. Mga gangster ang dating Ang magiging pangalan ko ay Papa J Flow. Pero niya sa internet, gangster name generator. I-type niyo yung first name tsaka last name niyo. Type ko yung first name tsaka last name ko, lumabas Papa J Flow. I'd like to congratulate mga kaibigan na yung teka lang, ba't yung next caller ko 15 years old lang? Butong o bata na, mamaya maka-fetus na yung tumawag dito. Maligayang pakikinig po sa mga tao na nakasubaybay sa atin. I'd like to congratulate mga kaibigan yung Papa Jack Coach na Twitter and Facebook. Sinusuportahan ko po yan kasi mga kaibigan, si Michael Pineda yan Papa Jack Coach. Nakakalahating milyon ng quotations mga kaibigan na original Papa Jack Coach. So, kalahating milyon. Pwede ibenta ko tagpipiso yung quotes ko kalahating milyon nakikitain ko. At least alam niyo na mga kaibigan na aabot ng book 78 yung book ko. Kasi kalahating milyong quotations yun yung unang book ko 365 quotations lang yun, di ba? Naka-isang book na. My book is available mga kaibigan sa mga bookstores, alinmang book stand or magazine stands mga kaibigan. Nationwide, Special National Bookstore. Salamat po sa mga nakabili na, sa mga hindi pa nakabili. Anong inaantay nyo? Pilitin ko pa kayo. Sus! Tsura nyo. Babati lang, mama na ibababati ko ito muna, unahin ko yung sa aking cellphone. Yung iba mamayang alas 4 ng umaga. Ay nako. I'd like to say hi to Tita G. Maligayang pakikinig po, Tita G. Nire-replyan na kita ngayon.
At ito, babati lang ako mga kaibigan. Si Nesty Parks. Ay, nakasubay. Mother Nesty, hindi ko napadala yung gamot mo sa singaw. Pasensya ka na. But you know, I love you. Maligayang pakikinig sa iyo. Si Sir Boyet Guevara ay nakasabay-bay. Di ba? Ang daming natuwa sa photo bomber picture natin. Paglit naman si Engineer Ruth Sinaida of Malabon Engineering Office. Nakatutok daw. Hello po. Kanina magkasama kami mga kaibigan ni Mark ng Shamrock. Mark Tupaz. Papa, happy listening to you. And happy birthday. Alam mo, nagdiwang ka ng birthday concert na nakaraang Sabado. Hindi ako naka-attend kasi may sarili akong event sa Olongapo, pero I always love you whatever happens. Diba? Shamrock ang kumanta ng paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa'yo. Huwag ko sirain yung kanta. Si Miss Jackie ng Dagupan ay nangingialam na matulog ka na kasi Miss Jackie, kulit nito. Ay nako. May caller tayo, si Beng ng Muntinlupa. Hi Beng. Hello Papa Jack. Hi, good evening. Good evening din po. 15 taong gulang? Opo. Anong ginagawa sa buhay? Study? Galing. Ano yung adjective or noun? Hi, anong ginagawa? Student? Student po. Hello? Wala ulit na lahat. Sabi mo na study. Touch mo. Study. Yeah, you're studying high school, college? High school po. Anong year na? Third year 2014 po. na, te. Third year na nga po. Grade 9. Abot ng K-12. Inabot ka ng K-12? Yes. So, okay lang yan. Ni Rui. Kasar. Okay lang yan, te. Actually, maganda ang K-12, mga kaibigan. Ganda nga po. But personally, it's untimely for our country. Yun lang naman But if you look at it, total 15 anyos ka, ate, maganda naman yung K-12, mga kaibigan. But it's untimely. Para sa akin, personally, kasi I have a daughter, yung anak ko din, inabot din Inabot ng K-12. Ano ba? K-12, K-12? K-12. Kasi yung K-9, ay K-9 pala aso. Sorry. Third year ka na? Opo. Ay di excited ka mag-JS prom? Wala nga pong JS Asar. Wala kang JS prom? Wala po. Ano ba? Asar. Bakit wala? Public lang naman po kasi yung school ko. Bakit ako ng public din naman? May GS prom nga kami. Naglagay nga yung school namin ng man-made waterfalls, may mga kois, meron doon artificial forest. Wala pala Hindi, may GS prom kami. Buti pa kayo. Okay lang. Hindi naman yan ang dahilan ng pagpunta mo ng eskwela. Kung meron, thank you. Kung wala, okay lang din. Yung nga lang, di ba? Lalo kung maganda ka, wala kang pagkakataon maging prom queen. Yung nga lang. I-declare mo ng sarili mo, one day pumasok ka na, nakasash ka na lang. Uy, grabe. Hindi naman pwede yun. Diba? Nagkusan ako, wala naman prom queen dito sa school na to Ang daming magaganda, daming famous sa school. Di ba ka magpanggap pala? Hayaan mo sila. Hayaan mo silang gumawa ng mga bagay na alam mo hindi naman babagay sa'yo. Ano, Ihana? Beng! Anong pangarap mo? Anong gusto mong kunin paglaki mo? Malaki ka na pala pag nakapagtapos ka. HRM o kaya flight attendant. Sosyal! Ang flight attendant ay hindi kinukuha. Trabaho yan, te. Kaya nga po. Yung HRM yung course. Tourism pag gusto mo. Pwede rin. Yes. At gusto maging kumbaga cabin crew or flight attendant. Yes. Malamang gusto mo mag-travel, no? Kaya gusto mo yan, no? Ba't di ka magbayad sa sarili mong ticket? Mahal. Ang hirap. Mahirap lang po Alam mo, mga kaibigan, may narinig na po akong ganyan, yung mga linyang, bakit mo gustong, lang to, dahil nag-uusap na lang din tayo, Sige po. Parinig ko na yung, bakit mo gusto maging flight attendant or cabin crew? Kasi I wanna travel for free. Parang ang pangit ng motivation. Diba? Kung gusto mo mag-travel, magbayad kang ticket mo. Diba? Oo. Maganda niyan, I want to make other people's journey memorable. Ganon, kasi andun ka di ba? Tama yun. Ganon. Ulitin ko, kunyari pageant ito. Oh my God, ayoko niyan. Bang, how age are you? Hayop, how age are you? Sorry, nagkamali lang. How old are you? I'm 15. Ano po?
I'm 15. Okay. And what do you want to be when you finish college? I want to be HRM and... Ganda yan, te, ha? Oh, let's go to your love problem na lang. Sige po. Maybe we... Para kanyang pinsan ko eh, ganyan-ganyan din eh. What do you want to become someday? I want to be a medicine someday. Oh my God, ang hirap nun ha. Oo, di ba? Maging gamot siya someday. Ikaw din natin gusto mo maging kurso, di ba? Kakasabi mo lang eh. Ay, mas mahirap naman po yung sa classmate ko, no? Ano? Gusto niya maging aeroplano. Wow, corny. Tawa ka, Corny hindi na ako. Wala, corny. Ay, ganon. Corny, corny, yak. Yay! Ew, Ang like... corny. Walay. Lay. Sige na. Beng, Po. matatas ba ang grado mo sa eskwelahan? Matataas naman po. Oh, talaga. Anong average mo last year? 80.1. Okay, hindi na mababa actually. Okay na. Hindi lang mataas. Di ba? Ito lang. Kasi ang tanong ko kung mataas ba? O, hindi mababa kasi at line of 80 pa eh. Pero hindi mataas yan, te, ha? Mababa. Oo, wag kang ambisyosa ka. Ito, Joserang Fraglet to. Uy. Talaga. Yun naman. Ano ang favorite subject mo? Social studies. Social! Okay, di ba? Kasi Total. nga hindi naging recess eh. Ano ang Tagalog araling? Panlipunan. Panlipunan. Sige ate. Okay. Ano ang dalawang dinastiyang naghari sa China nung unang panahon? Loko ka. Ito yung nasa unahan ng libro, ha? Ano yan? Wait lang. Alam ko yan. Okay, tuloy mo yan, ha? Dinastiyang tinamawala. Yan, ganyan ka. Wait lang kasi nasa third grading na kami eh. Wow, ha? Ganon, nakalimutan mo na? Wala kaming libro. Diyos ko Lord, wala kaming libro. Yan, pagligawan, magaling ka. O hindi, Papa Jack. Di ba? Ano ang katanggap-tanggap, di ba, na teorya sa pagkakabuo ng mundo? Ano, Papa Jack? What's the most accepted theory? As the theory that yun na yun. Big Bang Theory. Yun, outdated na yung libro eh. Ngayon marami ng theory. Merong yung string theory. Marami ng theory ngayon. Sa bagay, pag 15 ka, hindi mo mag-gets to. Kasi ito yan, yung Big Bang Theory sa libro natin, 3 pages lang yata eh. Hindi pa pwedeng ipaliwanag ng ano. Baka weird lang po ako. Favorite subject ko yan. String theory, di ba? Alam niyo ba yung TOE? Opo, teorya. TOE? Bungol! Theory of sorry. everything! Alam niyo ba yun? Kasi the Big Bang Theory does not explain exactly and completely how the world started, how the universe started. Oh, okay. Diba? And they're looking for the TOE. Okay. The theory of everything. Teka lang, may mga nakatitig sa akin sa labas ng booth para kayong aquarium dito. Ano kami, isda? Ano yan? Salamin? Gano'n. Ate! Po. Sige, mag-love life na nga lang tayo. Sige na, nahihirapan na ako sa inyo eh. Sorry ah. Sige lang, okay lang po, Papa Jack. Basta Salamat ikaw na malakas patawad mo. ka. Tuloy mo na, dali. Paano ko sisimulan? Ganito po kasi. May ex po ako na nakikipagbalikan po siya sa akin. Pero may boyfriend ka ngayon. Opo. Yun. Yung problem ng ex ko, Nakailang boyfriends ka na ba? 3 pa lang po. 15 ka pa lang, 3 ka na? O bukod po yun. Iba nga daw, sino eh. Bakit kinukumpara mo ibang malandi sa'yo? Slightly lang naman po ako. Nakatatlo ka na. Like, oh my God. Ikaw Yung una, po gano'ng katagal na kayo nung una? Nung isa pa tumagal po ng 1 year and 3 months. 1 year and? 3 months. 3 months yung una. Yung pang, ilang taong ka na nung una ka nagkajowa? 13. Oh my God. 13? Opo. What does the fuck say? Ding, ding, ding.
Sige. Yung pangalawa, gaano katagal kayo? 3 months lang. Okay. Ito yung pangatlo. Yung jowa mo ngayon. Hindi po, yung ex po. Pangilan jowa mo yung jowa mo ngayon? 4. Sino nakikipagbalikan sa'yo? Yung pangatlo. Gano'ng katagal kayo ng pangatlo? Nagpa-break po kasi pero ang pinakamatagal po namin, 4 months. Ganon. Opo. Sige, bahala ka dyan. Yung hirap nun. Ayun nga po, yung problema po namin nun, na-involve po ako. Kaya kami nag-break. Wow, what a term na involved. Aminin mo na lumandi ka sa iba. Yun na nga Involve, karasan kita dyan. Kasi yun nga po. Bata mo pa, landi mo na. Landi. Lalandi. Nagkaroon na ng chant. Yes, malaya lang po, kaya ganon. Ano pa? Malaya lang po, kaya nagkaganon. Ang galing no, napaka-stupido ng mga dahilan mo, no? Hindi naman. Alam mo ate, pinsan lang kita. Nakaltokan kita. Hard, ang sakit. Wala kang pakialam kahit masakit. Magising ka lang. Babae ka ate, ha? Opo. Tuloy mo na. Tapos po, yun nga po, na-involve ako. Kaya hindi na kami nagkabalikan. Tapos po ngayon, ngayon po, yung nagdaang past 3 months po, nakikipagbalikan siya sa akin. Bakit siya nakikipagbalikan? I-entertain mo ba siya? Kasi hindi na magtutuloy-tuloy atin ang pakikipag-communicate sa iyan kung hindi ka nakikipag-communicate din sa kanya. Wala pa po kasi akong boyfriend nun. Ganda. Kaya, okay lang po, yun, tropa na lang po kami, ganon. Tapos, ayun nga po, yung may nabalitaan po ako, na binalita sa akin ng tropa niya, magkakaroon na daw po ng uniko. Ng baby. Tapos, hindi pa po pala sure nun. Tapos, ngayon ko lang nalaman na nagkaroon na talaga. Tapos, running 5 na po yung baby. Running na agad yung baby sa 5 months? Running 5 na po. Ano pa? Running 5 na yung tiyan ng babae. Bundis pa lang. Opo. So, nabundis yung babae nung kayo pa? Hindi po. Nabuntis po yung babae nung hindi pa kami. Nakikipagbalikan lang po. Okay. Ilan taon na yung lalaki? Magsa-17 na po. Oh my God. At again, Beng, magtapat ka sa akin, iha, ha? Po. This will be a very, very sensitive question to ask, but I will ask you anyway. Sige po. Naibigay mo na ba Hindi ang susi po. sa bakod? Hindi pa po. Ang dami na nga pong nagsasabi niyan eh. Hindi pa po. Talaga? As in, hindi pa. Now, at least I'm proud of you. Keep it that way, ha? Yes. Alright? Opo. Tanda mo ate, hindi naman niya nasukatan. Opo, You're 15, you're not yet, ate, you're still a minor, but hindi ka naman bata para hindi maintindihan. Opo. Not that I'm saying na yan sukatan na pagmamahal na lalaki, di ba? Pero, mag-isip ka ng 20 times, mga 20 million times. Alright? Opo. Huwag niyong gawing joke lang yan, ha? Opo. Kung gayahin yung katabi ko dito, ha? Opo. Si Bernard. Binigay niya ng siya 11. Oh my God. Yung susi sa bakod? Yung susi ng bakod nila. Oo. Tuloy mo na. Tapos yun po. Tapos hanggang ngayon po, kinukulit pa rin po ako. Na hanggang sa ngayon, gusto niya pa rin daw. Ayaw niya. Bakit ka nakikipag-communicate sa kanya kung may jowa ka, Beng? Hindi po. Siya lang po yung nagte-text. Hindi ka nagre-reply? Hindi po. Imposible yan. Imposible. Beng! Po. Mas matanda ako sa'yo, huwag mo kalokohin, ha? 19 na ako, 15 ka pa lang. 19? Ano ba yan? Sure. Kailangan kumontra pa. Kaya mo na, 19 na ito pinanganak ko. Masaya na kayo? Masaya na kayo? 11 ka lang, di ba? Ka na makulit. Huwag kang cornet, eh. Tuloy mo na. Nagre-reply ka, di ba? Opo. Dalan din ito. Pwede bang tuloy-tuloy ang lalaki mag-text sa'yo nang hindi ka nagre-reply? Posible yan, di ba?
Yun nga po. Alam ba ng boyfriend mo, nagre-reply ka doon? Oo po. Tsaka teka lang, bakit ba puro pagjijawa kinaatupag mo, ate? Hindi naman po. Ha? Hindi naman po. I have a feeling na you're just too occupied, ate, trying to deal with your love life instead of focusing on your studies. Huh? Is that the way you want to do things? Can you please answer me in pure English? Oh my God, so sweet. Like, well enunciated and with proper diction, you know? Diba, alam mo ate, siguro naman ikaw naniniwala ka na normal na bahagi ng isang teenager's life, ate, yung ganyang pinagdadaanan mo, di ba? Opo. Kaya lang, kahit sabihin natin na, alam mo, eventually, mawawala din yung mga lalaki yan sa buhay mo, Beng. Hindi naman talaga magkakatuluyan kayo niyan, di ba? Eventually, lang yan, lalagpas lang din yan. Pero ngayon pa lamang, baka po pwede, Beng, na sarayin mo na ang sarili mo sa salitang ate, loyalty tsaka faithfulness. May jowa ka, huwag ka na magre-reply. Opo. Di ba? Huwag naman ganong malandi. Na may ingay dito, asan ba yung dagger pang kakamot ko na Ha? Tapos yun nga po, sabi ko, nga po na, tigilan mo na nga ako. Hayop! Tigilan, pero ka naman nag-reply ka? Hindi na po. Ako, tigilan mo na nga ako. Anin mo na lang yung yung babae. Tsaka yung magiging anak nyo nga. Yun na lang yung ayusin mo. Sabi niya, wala nga akong pakialam doon. Bakit ba? Mas gusto kita. Ate, turuan mo yung lalaki yan na maging na magkaroon ng pananagutan, ha? Sabi niya nga po, pananagutan niya, kaso nga lang, ang sabi... Ate, ganito na lang, paigli natin yung usapan natin, do things that you know will make your parents proud of you. Opo. Diba? And associating yourself with someone as stupid as this guy, as irresponsible as this guy, will never make your parents comfortable and proud of you. You are 15. Diba? Do the things at your age, diba? That the people or the students, diba? Sa edad mo ate are doing. Yung normal, diba? The normal school stuff. Do it. Stop dealing with these things, ate. It's not for you. Not yet. Opo. It's just plain stupid. May jowa ka ate, di ba? Actually, ang totoo niya, naiirita akong pag-usapan na may jowa ka at okay lang bahagi ng usapan natin. Anong gagawin natin? Nandyan na yan, di ba? You cannot unlove someone you love. Lalim nun, no? Samino kayo. I-status nyo na naman yan. Magiging 600,000 na yung quotation sa Papa Jack Coats. Tsura nyo. May kausap pa nga ba? Gusto mo dyan ka na lang makipag-usap? Hindi po. Tinatanong kasi ng pinsan ko ano daw sinasabi niya sa akin. Wala, sabi mo, wala lang. Diyos lang ang lahat. Yun nga po. Tapos sabi ko, yun na nga lang po yung anihin niya, yung baby tsaka yung babae. Ate, wag mo na reply. Wag ka na magpayo. Alright? O wag na rin. Kaya yung magulang niya ate magpayo sa kanya. Yun na nga po Yun na nga po, nag-reply ka. Hindi, yung sinabi nga sa akin ng mama niya. Huwag ka na makipag-usap sa kanila ate. Tinan mo, hindi mo ako nagre-reply pero kahit nanay, kausap mo. Kasi po nakasalubong ko po Ay naman pala, pangit na huwag kausapin kasi bastos diba naman. Po, yun ang masama. Iwas po ako, tinawag nagsalubong na pag-usapan niyo yung anak. Hindi, tinanong niya ako kung kamusta na daw ako. Sabi ko, ito na po, payat na. Diyos. Sabi niya po na, ayun nga, sabi niya, magkakaroon na ng anak sa Adriana. Sabi ko, oo talaga po. Sabi niya, oo, anak lang, wala siyang asawa. Wala kang pakialam ate, whatever arrangements that they have between your ex, di ba, at saka kung sino man yung nabuntis niya. Sorry for the term mga kaibigan ha, it's a very very cheap term to use. But it is what it is. You are not a part of that story anymore. You are a third year student at this high school. Tama? Opo. Diba, you've got a long way ate para bago makapagtapos. Tapusin mo yung pag-aaral mo. Opo. Can you please make school the biggest thing ate in your life right now?
Can you please make, ate, school as the number one priority that you have right now? Opo. Speak louder. Opo. Huwag kang bubulong, baka abutan kita ng manikang itim, magkulam ka na lang. Ay naman, hindi naman ako kumangkukulang, Papa Jack eh. Hola, corny. Lagi na lang corny. Oo, lagi na lang. Lagi na lang. Hard. Lagi na lang. Ano na? Wala po. Hindi ulok. Alam mo, ganito, Beng? Po. May sasabihin ako sa'yo, Ano po? Ang totoo niyan, I have real fear for you. Ano po? Speak loud, babagsakan kita. Huwag kang bulungan. Ano po? Radyo ito, hindi ito, ate, prayer meeting. Opo, ano nga po yun? I want you to know that I have a real fear for you. Kasi unang-una, ate, you know exactly the art of negotiating, ate, when it comes to complicated matters. And it's not a compliment na sinasabi ko sa'yo. Ito, kinakabahan ako, ate, kasi you can associate yourself, di ba, sa ganyang sitwasyon, di ba? Pagbubuntis, anak, panagutan, and you are 15, di ba? It's not supposed to be a thing for 15-year-old girl. Okay. Alright? Okay. Kinakabahan ako, ate, di ba, na you might have a very bright future only if you focus yourself, di ba, sa pag-aaral, ate. And it might be taken away by one stupid act. Just like that, ate, mawawala yan. I know, ate, na narinig mo na ito many times before sa magulang mo, siguro sa mga nakakatanda sa'yo. But may mga pagkakataon kasi we don't listen. Di ba? Opo. Can you imagine that? You are 15 at nagkaroon ka na ng 3 jowa. You started having relationships, ate, when you were 13. Opo. Di ba? Opo. Maybe it's very safe to say, Ben, that for you, your biggest inspiration, ate, is not the possible outcome of your sacrifices and your hard work in school. Ang inspirasyon mo, ate, lalaki. Ang pangit, ang landi pakinggan. And you talk tonight, ate, as if you're too proud that you had, di ba, numerous boyfriends already. Ang pangit lang, ate. Huwag mong kaliligtan, saksak mo sa utak mo makitid, ha? Opo. Beng, babae ka. Pag hindi mo inalagaan ang sarili mo bilang babae, I'm sorry mga kaibigan, but this is where it gets unfair. Pag hindi mo inalagaan ang sarili mo, ate, eventually, ate, it will degrade your value as a person. We can't help it. Yan ang lipunan natin ngayon, eh. Diba? Maganda ka ba? May itsura daw po. Itsura daw? Oh, sayang, ate, kung maganda ka, malandi ka naman. Sayang. Am I hurting your feelings, ate? Am I hurting your emotion? Yes. Good. Then you know there's something wrong. Do you believe there's something wrong? Yes. Huwag sasama ang loob mo sa akin, Beng, ha? I'm your friend. I care for you. Opo. Di ba? Ituring mo akong nakakatandang tropa. Kuya, di ba? Sige po. And listen to me, ate. Alam mo, Beng, huwag ka magmadali. I told my daughter the other day, and iti-share ko na lang din sa'yo, kasi me and my daughter is 10, turning 11. She's, di ba, she's in the same wavelength that you are in right now. I told my daughter, anak, you're not supposed to be in a hurry when you are pretty, when you feel pretty about yourself. I'm not telling you this because I believe you're pretty, but you have to feel pretty and you don't have to rush. Di ba? Hindi nauubos na lalaki sa mundo. And do not believe for 1 second, Beng, di ba, na ang mga lalaki can live, ate, effectively in this world without you. So hindi nyo kailangan magkandara pa sa amin. Am I making myself clear here? Opo. Hindi nyo kailangan magkandara pa sa amin. Take it easy, Beng. Take it easy. Can you promise me that? Opo. Can I expect that one day you are going to finish college, ate? Mataas ang grado o hindi? And can you please come to my show and tell me, Papa Jack, once upon a time, napasama mo ang love ko, but look at me now, di ba? I'm done with college. Yes. Can I expect for that one day? Yes. Is that a commitment from you?
Yes. Can I expect na sa unang sahod mo, lilibre mo ako? You know? Sige! Yun pala yung Ano sinabi ba mo, gusto mo? yun. Jollibee? Jollibee Hong Kong. Jollibee Hong Kong layo. Okay? Opo. Maybe, Beng, minsan kasi, ganito, ano? Mga kaibigan, I'm sorry, it will be at some point technical, di ba? Kayo mga kabataan ngayon, we all know that it's awkward. There's a lot of things, di ba, na awkward sabihin sa magulang. Because we find and we can seek, di ba, affirmation and approval sa ating kapwa teenager. Tama, mali? Opo. Para sa atin, para sa inyo pala, hindi pala ako kasama. Di ba? You find the affirmation sa mga kaedad mo lang. Diba? Na yung mga bagay na there are things sa ganyang edad na you don't tell your mom, your dad, yung mga kasama sa bahay. Because, jahe. Tama? And that's completely normal. Okay? Opo. But when it comes to tough decisions, especially tonight, di ba? It's just a very complicated situation, ano, Beng? May nabuntis, blah 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 blah. That's very complicated. Beng, when it's so complicated na hindi na ito kaya pa naman kaibigan mo, you run to your parents as advice. Opo. You don't call Papa Jack. Sa mga kabataan ngayon, do not call my show. Go to your mom, your dad. Magtanong kayo sa kanila. They know what's best for you. I can only give you, di ba, the ideal things to do and what to make happen, mga kaibigan. But at the end of the day, your mom, your dad would know what's best for you. Because in reality, pag sumabit ka sa buhay, Beng, it's not going to be you who's going to save you. It's going to be them saving you. Understood? Opo. Ang bait mo bigla, ah. Mapir na. Munti ka na dyan. Ikaw, masipag ka bang anak sa bahay? Opo. May mga pagkakataon ba natin nasabihan ka ng batang hamog? Hindi po. Good. Naming ganyan, no? Walang ibang gano'n, di rumahan pa magdamag. Hindi ako ganon. Hindi ko sinabi, ikaw, tinanong ka nga, tsura na ito. Alright? Yung kasama ko po yun. Can you please stop, ate, making Facebook as your favorite book, ate? Nowadays, mga kaibigan, parang we are gonna die without Facebook. Facebook is good. It connects everybody. Yes. Diba? But you are 15 years old, ate. I-prioritize mo yung book sa school more than Facebook. Opo. Is that a deal? Do we have a deal? Yes. Do we have a commitment to each other? Opo. Beng, I'd wish you a good future, ate. Opo. I'd like to pray a good future for you. But even though, ate, kahit magnobina ako, ate, at ang mamaltos yung tuhod ko kakapray para sa'yo, walang kwenta yan if you are not going to make it happen. Try to have a clear idea and vision of your future, ate, and make it happen. Eventually, you'll be thankful. Lakasan mo. Opo. Asan na nanay at tatay mo? Wala po. Asan? Si mama nasa ibang bansa. Anong bansa? Kuwait. Dyan sa Cavite. Kuwait po. Wait, Cavite nga. Tatay mo? Po, tatay ko po sa bahay. Are you living with your dad? Po. Nothing. Yes. I know that your dad, awkward, babae ka. Close ba kayong daddy mo? Hindi po masyado. You are 15, ba't di ka mag-reach out? By this time, dapat the number one guy in your life is your dad. Pagkakataon din po kasing... Napapalo ka? Baka matigas sa ulo mo. Hindi po. May pagkakataon din pong... May family problem din po kasi ako. It's never a solution, ate, to run from far away from your problems. Face it, you're 15, ate. I know you're young, but you are not that young not to understand. Okay? Opo. Ito lagay mo sa utak mo, tabeng. Nabanggit mo yung family problems po kami. It's okay. Family problem. We all have problems. If you have a problem that's in connection with your family, try not to be a part of the problem anymore. Huwag mo nang dagdagan yung problem, ha? Opo. Okay? Opo. Aasahan ko ang salita mo, ha? Opo. Nag-aaral mabuti. Opo. Okay? Salamat sa pagtawag, Ben. I will pray for you. You need that.
Thank you very much for calling the show, Beng. Thank you din po, Papa Jack. Bye-bye. Bye. Mga kaibigan, that was Beng of Muntinlupa, mga kaibigan. At yung mga kabataan na kantabay sa atin, mga kaibigan, it's normal to find affirmation, di ba? Or somebody who can relate to what you're going through when you're 15 because you're acting your age, di ba? But pag dumating yung pagkakataon na sobrang hirap na ng sagot sa tanong mo sa buhay, go to your mom, do not call my show. Kahit sino may problema, mga kaibigan, I am not suggesting that you call my show and you have a problem. Make me the last option, mga kaibigan, because I can never tell you, mga kaibigan, the most honest truth about what, di ba, what you can do about your problem. But if you have friends, if you have come up with the decisions already, mga kaibigan, huwag nyo na akong tawagan, i-execute nyo na, gugulin ko lang utak nyo. You want a friend? Okay, go ahead, call my show and donate 1.5. Mga kabatang, mahal mo siya, mahal ka niya, ay piste, mahal ang tuition. Mag-aral kayo, ngod-ngod ko kayo. Sos Mariana. Pagkape nga. Huh? Oh my God, this coffee is creamier. It's better, it's creme top. Nandito akong umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang pempem. Paglit naman po yung mga taga-Robinson sa Ermita nakaantabay. Palagi, pabati po sina promo ng Trendsetter Maricel Dumlao, Lorna na Chuman at Richard Felizardo alias Chantal May Santos at promo din po ng Classic Home na si Giselle Ann Ginto, Palomar at Mary Grace Espino. Many thanks to you and we love you so much. Maligayang pakikinig po. Nandiyan Sir Danny kanina, maligayang pakikinig po sa lahat ng mga tao dyan ngayon. Pakibati po ang pinakamamahal kong nanay na si Ana Vic Babor Aguaje na dahil na ngayon ang kanya ika-45 kaarawan. Sabi ni Bricks, walang niya ka. Birthday ng nanay mo, nasa lakwatsahan ka. Buhay ka doon! Birthday ng nanay mo, nandito ka. Padampot sa guardian. Ha? Saying hi and let's greet happy 8th birthday to Bea Debbie Estrella. Birthday niya, 8th birthday ngayon. From Nida Estrella ng BIR Pasay. Uy. Maligayang bati ang Balut family, Evangelista family sa San Ildefonso, Bulacan. Si Unique Jane Abby Kagawad Pong from Ven and Sane. Hello po sa inyo. At dinabati ko yung mga tropa ko sa Balangkas, Bukid. Ayan. Sorry po, ang pangit po ng sulat nito. Si Kutoy, Nixon, Nognog, Leo, Andoy, Raquel, Dindi, Edward at Miriam Saya ng Pasay. Kung ano nabasa ko yun lang. Kung pangit ng pagkakasulat, pangit kong mabasahin yan. Good evening, Papa Marvin. Sabi dito, from MM. Andito kami ngayon with Papa Jack. Kailangan balita. Advance, happy birthday, Tita Jetty. Ayan. Hello, ano po? Jetty ba yun? Jet. Ang pangit po ng sulat niyo po. Si Maxine nandito. Welcome to Love Radio, Maxine. Ang batang mataba pero gusto mag-diet. Cute sa baby ang ano yan eh, sinyalis ng pagiging malusog yan, di ba? Pagmamahal na magulang yan. Minsan ang mga nanay, no, ayaw na ng bata, no? Ubusin mo yan, kukurtin kita. Mayo ko na po eh. Ubusin mo yan. Maxine, ibigay mo yung password ng Facebook mo sa mami mo, ha? Ano ba yan? Ayaw ibigay nitong cute na batang ito. Yung batang, dahil sabi sa akin, alam mo, Papa Jack, crush ka ng nanay ko. Kasi nanay kinurot. Huwag mo sabihin. Singilin ko ng 1.5 mamaya yung nanay mo. Hello po sa kinakapatid ko na si Pamela Marie Contreras, sabi ni Joseph Pendon. Salamat sa pagdalo, mga people of Tagaytay. Thank you very much for dropping by, ma'am. At saka sa mga nandito ngayon na nakiki-aircon. Teka lang. Ba't bumaba yung upuan ko? Mamaya na. May caller tayo. Hello?
Hello po, Papa Jack. Hello po! Hello po. Hello po! Hello po, Papa Jack. Hello po! Yes po, gandang gabi. Ma'am, huwag niyo pong takpan po ng gilagid po yung telepono. Hindi naman po. Ayan. Sino po sila? Si Jano po. Ano po? Si Jano po. Jano, parang Jano Gibbs, ganon. Jana po. Wala touch mo, sabi mo na, Jano. Hindi po, Jana po. Ma'am, sorry po pero kulob na kulob po yung voice mo, hindi ka maintindihan gaano. Baka nasa kwarto lang po kasi ako, Papa Jack. Kaya po kulob na kulob yung boses ko. Ilapit nyo nga, naka-loudspeaker, naka-headset, naka-earphone. Hindi po. Huwag niyo pong takpan ng kamay. Sige pa. Tapos po, iluwaan niyo po. Sinubo niyo ata eh. Hindi naman po. Ha? Hindi naman po. Malabo po ba? Hindi, malinaw na. Ayun na po, malinaw na po. Ano po pangalan niyo ulit, ma'am? Jana po. Spell po ng Jana. Janna. Talaga. Mali na naman yung kasulat dito. Mali lagi, no? Ba't kaya ganito na? Ba't kaya? Yes po. Ba't kaya, Richard? Ba't lagi mali? Ang sinulat po niya ay Gardo. Ang pangalan pala ay Jana. Bakit ganun? Hindi ko alam, ma'am. Baka feeling niya ikaw yung pinsan niya nawawala. Ay, bakit? Patola. Yes po. Teka lang, ha. Meron lang ako tutubuin dito. Wait ka lang po. Okay po. Okay daw. Ano ba to? Sige na nga. Anong ginagawa sa buhay ni Jana? Wala po. Ito, nagmumuni-muni lang po sa ngayon. Ay, naka-istorbo pala kami sa iyo eh. Sige, tuloy mo na yan. Hindi naman po, Papa Jack. Ay, ayoko na. Tama na to. Hindi naman po. Taga saan ka ba? Caloocan po. Saan sa Caloocan? Dito po sa may bandang C3. Malapit ka ba sa TK Furnitures, gano'n? Hindi ko lang po alam, Papa Jack. Tuntunin kita, kaya kitang tuntunin ngayon mismo. Gusto mo, hanapin kita sa utak ko? Hindi nga po. Malapit ka ba sa kanto ng Burger Machine? Yes po. Malapit po. Pagtawid mo, mayroong Mercury Drug? Yes po, Papa Jack. Malapit na malapit yung katapat po ng Mercury Drug ate ay TK Furnitures yan. Yes po, Papa Jack. Yun nga po yun. Yun, di ba? Konting lakad pa ate, tundaan ng mga upuan. Tapos sa kaliwa, makakakita ka ng Metro Bank. Paikot yan. Yes po, sa dulo na po. Sa kanan ate, pag tumawid ka, ang makikita mo dyan ay... Pag tumawid ka sa kanan? Sa kanan, ang makikita mo dyan ay mga rentahan ng costume pambata, tsaka rentahan ng sidecar pang sagala. Ayun po, Papa Jack, hindi ko nakikita yan. Kasi hindi na po ako pumapunta dyan, dito po ako papuntang kanan. Doon ka ba, malapit ka sa presinto? Pababa pa po, malapit sa barangay. Yung kakanan ka sa unang kanto. Pagpasok mo sa kanto, yung kanan ng street ate, malalim yung kanal na maluwag. Wala naman po kanal dun, Papa Jack. Malaki yung kanal niyan, drainage. Pag kumanang ka, pag along C3 ka, tapos sa kaliwa merong basketball court. Meron pa. Ina mo? Napaggabi, ginagawang parking lot ng mga kotse. Tama ka po, Papa Jack. Sa tapat nun ate, ilang bahay lang, merong pisonet. Basta maraming bahay po din, Papa Jack. Tapos pag umuulan, bumabaha po din. May pisonet, di ba, sa tapat ng basketball court? Opo. Ina mo, alam ko yan eh. Nakapunta ka na dito, Papa Jack? Basta hinalaan ko lang, huwag ba kulit? Okay. Akala ko lang kasi nakapunta ka na dito, Papa Jack. Sige na ate, ba't ka ba napatawag dyan Kasi po, Papa Jack, masakit na po yung puso ko eh. Sige pa, doktor niyo po. Gusto niyo mag-ingay? O tumawag kasi bang istasyon? Hindi naman po, Papa Jack. Hindi, joke ka lang, hindi ko naman bababae. Masunog ba ako? Hindi naman. Hello po! Hello po. Ang hina naman ng hilaw nila. Hello po. Ayan, malakas na yung Papa Jack. Hindi, asan sila? Yung mga nakikinig. Andun po yung sa labas sa sala. Nandito po ako sa kwarto. Sige. Hoy, mga tao sa sala! Silaw! Sumigaw na, Papa Jack.
Huwag maingay ha! Tahimik lang kayo dyan ha! Ay, wag mo kayo maingay. Ang maingay, tatambalin ng katabi ng walang pasabi, okay? Ay, sagot! Ayaw nila, oh. Ano ba ito mga to? Ayaw nila sumagot, Papa Jack, na nakikinig sila sa inyo. Sige, oy, tahimik lang po. Alright, Jana, Opo. tell me your story. Actually, Papa Jack, meron po akong girlfriend. Ano ka For 4 ba? years na po. Are you a lesbian? Siguro po, Papa Jack. Hindi ka pa sure? Sana naman maging sure ka na kung 4 years na kayo magjowa, di ba? Actually po, Papa Jack, hindi naman po kasi alam ng parents ko yun eh. Eh, ang tinatanong ko, ikaw? Hindi ko tinatanong yung tungkol sa magulang niya. Ikaw, lesbian ka Alam ba? ko naman po yun, Papa Jack, kasi siyempre nagkagusto po ako sa kanya. Tapos, ayun. Nagkagusto na rin po siya sa iba. Hello, Papa Jack, nandiyan ka pa ba? Andito po ako nagkakamot po ng ano. Matagal na kayo? 4 years na kayo? Yes, sir. Yes po, Papa Jack. At ako. Kayo pa ba hanggang ngayon? Ay, Papa Jack, last Friday lang po, wala na po kami. Ay, talaga? Opo. Sino nakipag-break? Actually, sa text lang po, Papa Jack. Alright, sino nakipag-break? Siya po. Ano sabi niya? Ayaw na daw po niya kasi hindi na daw po masaya. Sabi niya, Opo. pinalaya mo siya. Actually naman po, Papa Jack. Wala ka naman choice, di ba? Hindi po. May usapan naman po kasi kami dati. Nasabi ko, pag nagkagusto na siya sa iba, sabihin niya lang po sa akin. Kasi palalayain ko po siya. O, nagsabi naman siya, di ba? Opo. Kaso, nagsinungaling po siya sa akin. Eh, kahit naman... Nalaman ko na lang po nung umalis na siya ng bahay. Kasi magkasama na po kami sa bahay po. Almost 1 year na din po. Kailan mo siya umalis ng bahay? Nung last Friday lang po. Ano naman ang pinagawain nyo? Actually, Papa Jack, wala naman po kami pinagawa. Yan. Dumating lang talaga sa punto na ayaw na niya. Opo. Dumating lang po kasi sa punto na ayaw na daw po niya. Eh, nung Friday na yun, nasa opisina pa po ako noon. Eh, meron po kasi kasama dito sa kwarto na naunang umuwi. Tapos nag-text po siya sa akin. Sabi niya, nasan ka? Sabi ko, nasa office pa po ako. Pauwi pa Saan ka lang. nag-work? Opo, nasa work pa po. Sabi ko, saan ka nag-work? Saan ako nag-work? Diyan lang po, Papa Jack, sa tabi-tabi. Manufacturing company po. Malapit lang din po dito. Malabon, Nabotas, ganun. Na Caloocan po. Caloocan, okay. Opo po. Ayun po, sabi niya, nasan ka? Sabi niya, alis na daw po sila ni mama niya dito sa bahay. Kasi Bakit nandito pati po yung nanay mama niya? niya. Taga saan ba talaga siya? Actually, kasama ko po siya dito sa bahay. Taga-probinsya po siya sa Masbate. Okay. So, nung nakaraan ay umalis na siya. Opo, umalis na po siya noong Friday. Pagdating ko po, umalis na po siya. Dinala niya na po yung ibang gamit niya. Hindi ko na po siya pinigilan. Pagdating ko, sige, umalis ka. Nag-abot pa kayo? Opo, Papa Jack, nag-abot na po kami. How are you feeling tonight? Masakit po, syempre. Pero hindi ko pinakita kasi hindi naman po alam ng parents niya na kami nga po. Ay ka lang ba? Ikaw ba yung huminga na malalim? Kaya okay lang po. Ikaw yun? Masakit pero okay lang po ako. Anong tanong mo sa akin ate? Kasi as far as I'm concerned, tonight you don't have any problem. Meron po ako problema. Masakit po kasi yung ginawa niya sa akin. Kaya parang nahihirapan po ako. Ganito ano? Kasi kanina nabanggit mo, Papa Jack, magsinungaling po kasi siya, di ba?
Lahat naman ng Actually, iniwan ayaw niya po kasi aminin. Sinasabi ko po kasi sa kanya, o meron na po siya iba, sabihin niya lang po sa akin, palalayain ko po siya. Ate, sabi mo lang yan. Ang totoo, Saturday po, ate, nag-text po siya sa akin. ate, wait lang. Ganito, Sabi niya, meron naman daw po talaga siyang Jana! boyfriend. Po? Jana, pasingit po ko. Okay lang po ba? Okay po, sige po. Ikaw na po, Ganito, Papa bago Jack. mo ituloy yan, ganito, lahat naman ng iniwan ate at nasakta at nalungkot dahil iniwan sila, di ba, magrereklamo yan. Kahit na kapadak nag-usap po kami, di ba, na pag ayaw na niya magsasabi lang siya. Kahit naman nagsabi ng totoo yan, meron ka makikitang dahilan para may reklamo only because you are in pain. Opo. Wala naman, kaya kita sinasaway ate kasi if you continue complaining ate, question is, meron bang maiiba sa kung ano sitwasyon mo ngayon? Wala din naman, di ba? Magreklamo ka, hindi nagsinungaling siya sa katotohanan kung bakit siya aalis, it will never change the reality that she's gone. She's gone. And that you have to face ate. Whatever the consequence that comes along with it ate, it will never change your reality. She's gone. Period. Tapos. Opo. I know it hurts ate. Oh, masakit mo talaga, Papa Jack. Sobra. Kasi kung yun ang gusto mong ate, kung yun ang gusto mong ireklamo, kaya yun ang complain mo na, hindi, Papa Jack, sinungaling po kasi siya, hindi siya nagsabi na may jowa siya. Of course, sino ba ang tanga nagtaksil na nagsabi? Meron ba? Yun na nga po, Papa Jack. Kasi kaya ko naman po siyang palayain. Sabi mo lang, sabi mo lang yan. Sabi mo lang yan. Because if you love someone, you can go ahead, di ba? And make sure that this person would believe that you are that compassionate. Magsabi ka lang kung ayaw mo na. But in reality, hindi ka papayag na meron siyang iba. Ama? Tatanggapin ko po yung Papa Jack kahit ganun kasakit. Basta masaya siya. Pero at least dapat hindi niya ako niloko. Sabi mo lang yan. Hindi po. Yun po talaga yun. Kasi Papa Jack, inamin niya rin po sa akin in the next day na totoong may boyfriend siya. Pero sinabi niya sa akin, nung 26 lang daw naging sila. Ate, ganito Hindi naman ako ganun katanga para, ay ano yun, nung nagligawan sila, wala lang. You see? Diba? You are always going to... Dapat yung time sinabi niya na sa akin. Okay. Para at least, Jana, kasi alam ko naman po, wala eh. Jana! Opo. Ganito Okay, sige. Taken for granted na oo nga, dapat sinabi niya. Sige, tuloy mo yan, reklamo. Meron ba maiiba? Meron po. At least kahit na paano, hindi ganun kasakit. Pareho lang yun, de. What you're after right now is the hypothetical truth, the hypothetical truth, ate, na sana nagsabi ka, ate, but whatever you do, it is what it is, nangyari na yan. At hindi ako naniniwala na pag nagsabi siya na maiintindihan mo, joke mo yan. Hindi po. Kasi hindi lalaman po siya yung una. Di ba? Kung ate, kung maiintindihan mo pala, this is the perfect offer. Ano? Lobo yung laway ko. Wait lang. Inom lang ako kape. Kasi naman ganado nga. Kung talaga maiintindihan mo ate, this is the perfect opportunity to show your ex-girlfriend ate kung how compassionate you are. Naintindihan mo. Nagsabi na siya. Delayed nga lang. Nagsabi siya. Ba't yung maintindihan? Kasi naman po, Papa Jack. Kasi nga, ang taong iniwan ate at bitter, lagi may reklamo. Gano'n naman po talaga mga nasasaktan, di ba, Papa Jack? Di alam mo na. Pampalay. Naman. Di ba, masakit talaga yung Papa Jack, di ba? Masakit po. Kaya naman kita sinasaway, ma'am, kasi masakit na yun ba yung katotohanan na iniwan ka niya, huwag mo nang dagdagan yung reklamo mo. Kasi by asking the relevant questions, ma'am, tatagal yung proseso. Actually kasi, Papa Jack, meron na po kami usapan. Ang sabi ko sa kanya, sana kahit until next year naman bago ako makalipat ng bago kong trabaho. Sabi niya, sige, sa January na lang ako aalis. Pero yun nga po, biglang napaaga ng bigla, tapos sabihin niya sa akin, ayoko na, gusto ko na umalis kasi ayoko nang sumaya. Ayoko nang makasama sa isang tao, hindi na ako masaya. Uy naman pala eh. Hindi na siya masaya ate. You can never force her. Alam mo ganito, Jana, ipagpalagay na natin na tama ka. Diba? Ipagpalagay na natin. Although, ayoko talaga maniwala na okay lang basta nagsabi siya. Kasi, hindi ka nagmamahal kung okay lang talaga mawala yung tao sa'yo. Kalokohan yan eh. Okay lang po sa akin yung Papa Jack. No, ate, mas masaya siya. Pero at least No. Jana, let's not be stupid tonight. I'm not stupid to believe that, alright?
I know you're in pain, but let's not be stupid, di ba? Not because you're in pain, it doesn't give you the license to be stupid, ate. Don't be stupid, alright? Ganito, Jana, ano? Opo. Okay. Kaya kita sinasaway, ate, sa ganyan mga tanong mo, these are very irrelevant questions, ate, and complaints. Kasi, kapag hindi mo tinigilan yan, though I know na nung Friday lang nangyari yan, pag hindi mo tinigilan yan, ate, yung 4 years worth of happiness that you guys shared together, imbis na matuwa kapag naalala mo, magagalit ka. Ano, bitter ka eh. That's why I want you to stop, ate, acting that way. Tigilan mo, ate, tigilan mo yung linya na, kung nagsabi ka lang, maiintindi ako, joke yan! Alokohan niyo yan! Kasi kung mahal mo yung tao, ate, and you're in pain right now, and you were completely madly in love with this person, hindi okay na mawala siya. You are never gonna dream na one day she will be honest and tell you, may mahal na akong iba. Uy, buti pala honest ka. O, naintindihan kita. Kalokohan yan. Pag nagmamahal ka, ate, joke yung bagay na yan. Diba, gago lang yung magmamahal na, pag may mahal ka ng iba, maging honest ka. Uy nga pala, may mahal na akong iba. O, nagsabi ako. Ano nga sabi mo? Thank you. Ang bait mo sa akin. Nag-honest ka. In the first place, alam ko naman, sooner or later, magkakahanap siya ng iba. Eh, stop complaining. Wala naman. Pero pinagandaan ko na kasi yung Papa Jack. Pero yun nga lang po kasi sabi ko sa kanya, sabihin niyo lang sa akin para mas madali ko matanggap. Sinabi niya, ate, di ba? It was, di ba, it was a week late or maybe a month too late na bago niya sinabi. Sinabi niya, oh, ba't gumaganyan ka ngayon kung okay pala sa'yo? Eh kasi naman po, Papa Jack. Kasi ang taong bitter lagi may... Naman, kung kailan sa kanya ako iniwan, sa kanya sasabihin sa akin. Bakit hindi yung time na nagkakagusto na siya doon? Ganito, ano? Opo. Ate, huwag ka mag-alala, hindi nawawala sa utak ko na ikaw yung biktima dito kung biktima ka man. Huwag ka mag-alala, hindi nawawala sa utak ko, ate, na between the two of you, ikaw yung may pinagdadaanan mo sa bigat kumpara sa kanya, okay? Opo. Pero ilagay mo ang sarili mo sa kanya. Nakikita na siya sa bahay na tinitirahan ninyo kasama niya nanay niya. Do you think she will do that? Actually, Papa Jack, yung nanay niya dito, wala pa namang isang buwan dito sa amin. It doesn't matter, ate. Nakikita na siya. Iba na nandiyan siya sa bahay na siguro ikaw nagpo-provide sa kanya. Kasabihin mo niya sa yan? Diba? Kasabihin mo niya sa yan? Of course not. Ba't ko sabihin sa'yo? Nakikita na ako sa'yo eh. Ang totoo niya, ate, she did the right thing. Tama yung ginawa niya, iniwan ka niya. Kasi kung meron na siyang mahal na iba and you're providing for her, tapos nakatira siya sa bahay na ikaw ang nagpo-provide, ate, at meron siyang mahal na iba, the best thing for her to do is to leave the house. Ginawa niya actually tamang dapat gawin. Kasi hindi ka na niya mahal. Pero huwag kang pangarapin, ate, di ba, na merong taong nagmamahal na pag sinabi sa kanyang, o di ba, sabi mo sa akin, I have to be honest with you. O by the way, may mahal na akong iba, ha? Oh, wag kang iiyak. Sinabi mo sa akin, okay lang. Pag okay sa iyo yun, hindi ka nagmahal, ate. Bakit maging okay sa iyo kung nagmamahal ka? Kasi syempre, gusto ko rin naman maging masaya sa kung sakasakali. Ate, ganito, ano? Kung gusto mo lang pala magkawang gawa, pumunta kang DSWD. Diba? I-donate mo yung dugo mo, tuyuin mo yan, masarili mo doon. Diba? Wag mong paniwalain ang sarili mo, ate, na Papa Jack, pinaghandaan ko naman na balang araw iiwanan niya ako. Eh, anong punto na nag-iiyak? Handa ka pala, tanga. Tanga naman talaga ako, Papa Jack, kasi halos binigay ko na sa kanya yung lahat. Yung dati, hindi, ate, walang problema. Jana, there's nothing wrong with... Siya na yung naging sentro ng buhay ko. Trabaho, bahay, trabaho na lang. Wala na akong puputang iba. Kasi pagka pumala ako, nagagalit siya. Tapos ito din pala mangyayari. Ano natutulong sa'yo niyan? Diba? Tapos pag siya, makikipag-inuman siya sa mga kasama niya, late siya, magpapaalam siya kung kailan iinom na sila ngayong araw. Sabihin mo sa akin ngayon, Jana! Opo. Sabihin mo sa akin ngayon, ano na itutulong ng ganyang attitude mo? Kasi ate, kung ganyan ka makipag-usap ngayon, ate, di ba? I know you're in pain, di ba? But that's not an excuse para maging stupido, ano? Kung ganyan ka makipag-usap, ate, wag mong antayin na maniwala kaming lahat, ate, na kung bakit kayo iniwan, because you are a very difficult person. Because I have a feeling, ate, that you are a difficult person. You are a self-centered individual. Bakit naman po, Papa Jack? Wala, feeling ko lang. Feelingero ako eh.
Hindi naman siguro, Papa Jack, at kaya binigay ko sa kanya. Because you called my show and you are not willing to listen. What would that make me feel? It's not my request na maging tama ako sa paningin niyo, mga kaibigan, di ba? But at least when you call my show, at least you're, di ba, willing to digest what I'm going to tell you, but you are not willing. Opo. Oh, biglang opo. Ate, ito, ulitin ko, ano? Lahat ng bitter, mga kaibigan, na iniwan, lahat ng taong bitter, magrereklamo yan. Di ba? Kahit sabihin natin, makinig ka, hindi ka nakikinig sa akin. Kahit sabihin... Nakikinig po ako, Papa Jack. Abusin ko lang yung statement ko, ha? Kahit sabihin natin na di ba na, halimbawa, di ba ang sabi ko sa iyo, magsabi ka lang sa akin pag ayaw mo na? Kahit na ginawa niya exactly what you told her. Halimbawa, nagsabi sa iyo yan, magkakaroon ka ng reklamo. Ginawa ko naman ng lahat pero iniwan mo, di ba? Kasi bitter ka, it's normal. Di ba? Pero hindi ba, Papa Jack, kung natural lang naman yung sakali. Ay naman pala, pati nag-aaway. O di, okay na. Diba? Sige na, ito tayo. Kasi naman siguro naganap din siya ng lalaki. Pero hindi ko alam kung anong pinalit niya sa akin. Hindi ko alam kung lalaki o katulad ko din pinalit niya sa akin. It doesn't matter. Diba? She told you she's no longer happy, ate. Opo. Diba? It doesn't matter. I know it's painful. But it doesn't matter. Sinabi niya sa'yo, hindi na ako masaya. You can never force anybody to be in your life pag hindi na masaya. Diba? You do not own her. It's her life. She has all the right in the world, diba? To manage her life the way she wants it to, diba? To be managed. Buhay niya yan eh. Pero ate, ang pinaglalaban ko dito, ate, stop making yourself believe and fooling yourself, ate, by believing na magsabi ka lang, okay naman. Hindi, kalokohan yan. Dahil ang totoo nagmamahal, hindi okay naman wala sa'yo yung tao. Alam ka, katarantaduhan. Magsabi ka lang, ha, kapag ayaw mo na. Ano yun, pag one day, pinuntahan ka ng tao mahal mo, uy, diba, ang usapan natin, magsabi lang ako. Oh, by the way, may mahal na ako. Iba, ano nga sabihin mo? Thank you, honest ka, gano'n. Of course not. Diba? Hindi naman siguro gano'n, Papa G. See? That's the point. You are always going to come up with an excuse and complain, ate, kapag iniwan ka. At yan ang pinapaintindi ko sa'yo. Stop asking irrelevant questions, ate. Diba? Because right now, what's painful is she's gone. Tama, mali? Tama po. Ang masakit na katotohanan, shut up! Ang masakit na katotohanan, ate, diba? Hindi na siya parte ng buhay mo. Tama? Hindi na po. Okay, by asking the things that you're asking right now, nagdadagdag ka pa ng masakit. Yun ang punto ko, pinapalala mo eh. Bakit hindi siya nagsabi? Tama na naiiyakan mo, wala na siya sa buhay mo. Huwag mo nang dagdagan pa ng ibang bagay. Oo nga po, Papa Jack, yun na rin po ginagawa ko. Yun naman pala, bakit tayo nagtatalo dito? Uy, naiiyakan mo nung nagdakot nilamos na eh. Okay na, sige na, bati na tayo. Bati na po tayo, Papa Jack. Huwag ka lang magalit sa akin. Hindi ako nagagalit, concern ako sa'yo. Opo. Bala ka kitang padalhan ng load ngayon eh. May 10 piso ka ba dyan? Wala po, Papa Jack. 20 meron ako. Dalawang ano na yan. Dalawang Swift Carnot Swag Pack na yan. Kasi ang Swift Carnot Swag Pack, makibin, 10 piso lang, hindi masebot buong laman. Opo, Papa Jack. Papa Jack, ano ba ang dapat kong gawin ngayon? Wala, ate. Opo. This is beyond your control. Wala ka na magagawa. Diyan na yun ang pinaglalaban ko sa'yo. Kasi baka mamaya, ate, kaya pinapatigil kita to ask those questions you're asking right now. Kasi baka mamaya, hindi ka tumigil sa kakachat sa kanya, kaka-message sa kanya, kaka-text. Ako pala, Papa Jack, in-unblock ko na po siya sa Facebook ko. In-unblock o blinak? Blinak ko na po siya. Tapos in-unblock ko din po. Ate, kaya pinapatigil kita. Baka hindi ka tumigil kakatanong sa kanya, di ba na? Ano yan, ha? Actually, Papa Jack, hindi ko na siya tinitext. Tapos yung bako, gusto bagsakan kita. Sige po. Tapos ikaw na po, Papa Jack. May narinig. Ikaw ba may napakinggan ka sa akin, ate? Kasi alam mo, ang totoo niyan, hindi ka nakikinig kanina pa. Nakikinig po ako, Papa Jack. You see? Opo. Nakikinig po ako. Actually, nakikinig nga po ako ng drama niya. Nalaog na eh.
Sabi ko nga po, Papa Jack, parang nangyayari na sa akin yung mga nakarinig ko sa Grammy. Magdrama ka pa. Hindi po, Papa Jack, totoo po yun. Kahit sinasabi ko po sa opisina ko, tuwing alauna, lagi kami nakikinig sa inyo dito mga drama na yun. I'm in the bathroom. Hello? Pa? I'm not here. Papa Jack? I'm in the bathroom. Dito naman po ako sa kwarto. I'm making hilod of my potatoes. Jana, kaya kita pinapatigil ate kasi bilang tao kasi uncontrollable tayo when we are in pain eh. Baka mamaya hindi ka tumigil ka tanong, bakit nagsinungaling ka? Di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na may mahal ka ng iba? Sana nagsabi ka. Ate, pag ginawa mo yan ate, di ba? Wala naman talagang sagot that will make sense sa iyo. Lahat na magiging sagot sa iyo ng tao na nang iwan sa iyo only because you are bitter, lahat yan hindi magiging tama sa pandinig mo. Hindi nga po talaga, Papa Jack. Because you are always going to come up with another excuse, di ba? And demand for another explanation only because you are in pain. But in reality, kahit gaano kalaking complaints ate at paliwanag ang matanggap mo sa kanya, it will never change the reality. You are no longer together. She's gone. She doesn't love you anymore. And that's the only thing you need to accept. Hello, nasakit nga pala talaga. Kasi naman, Papa Jack, binigay ko naman yung lahat. Halos pinabaya ko na yung sarili ko. Ate! Opo. Kahit ibigay mo pa ang lahat. Opo. Kung iiwanan ka ng tao, iiwanan ka. Because, di ba, in reality, mga kaibigan, when we say, binigay ko po ang lahat, we are lying. Dahil hindi mo pwedeng ibigay ang lahat. Binigay ko po, sobra-sobra pa. Ay, ate, hindi mo kaya ibigay ang lahat. Huwag kang ambisyosa. Hindi, wala pang tao sa mundo, kahit magkapipilan tayo ng pataras dito, di ba, na naibigay niya ang lahat. In reality, you can never give everything and be the everything of your partner. You are going to fail, and that's for sure. Po. Diba? Kaya stop saying na binigay ko po ang lahat. Di mo na ibigay lahat. And even if, taken for granted, totoo yan, etos mo na yan ate, it's never a guarantee, diba, that someone will stay with you. Yun na nga po sabi niya, ayaw naman daw po. Alam mo ate, alam mo, Jana, alam mo ba ano impression ko ngayon? Hindi ka nakikinig. You are trying to approve what I'm telling you. Hindi ka nakikinig ate. You keep on agreeing with me. Ay opo, ay oo nga, sinabi po niya. May nakinig ka ba? Hindi. Nakikinig diba? You see? You sound like as if you know everything I'm going to tell you na alam mo na bago ko sabihin. Ba't ka tumawag? Sana natulog ka maaga. Hindi po, Papa Jack. Andito po yung mga office mate ko. Wala akong pakialam sa kanila. Hindi ko sila kausap. Diba? And I'm sure kahit ikaw to them, mahirap kang kausap. Hindi naman po. Hindi ka nakikinig ate. You just keep on reasoning out against, di ba, what I'm telling you. Hindi ka nakikinig. I'm wasting your time. Nakakaya sa'yo. Hindi naman po, Papa Jack. Pag may sinabi ko, agad naman. Nakikinig naman kaya ako, Papa Jack. Well, bahala ka if that's your version of the, of nakikinig po ako. Di sige, bahala ka. I can't even finish one sentence natin that you are not trying to cut me off. Pero siyempre, Papa Jack, gusto ko na rin po siya kalimutan. Gusto ko na rin po mag-move on. Kaya nga po ginagawa ko na din po lahat para makalimutan ko siya. Kasi in the first place, alam ko naman po na hindi na po siya babalik. Ayan, sige na, wala na siya. Shave ka doon. Mahirap po, pero tinatanggap ko. Hindi nakikinig na rin. Kung nakikinig na rin niya yun, ha? Ay, hindi po nakakinig ng radyo. Baka nasa trabaho pa po. Oh, see? Lasing. Nakainom ka, di ba? Nadulas ka eh. Konti lang po. Okay. Next time you do not call my show, di ba, pag nakainom kayo? Marami... Hindi po, konti lang po. Hindi naman po ako lasing. Wala, ate, that's subjective. Kung nakainom kayo next time, do not call my show. Usap tayo pag hindi kayo nakainom. Alright? Salamat sa pagtawag, by the way. Binaba ko na po. You are not welcome here when you're drunk. Diba? Because you'll never expect me to go on air na nakainom.
could have stayed with you. Tol, Jana. Tol, Brad. Hindi namin ginawa mo, Tol, sa mga kagaya mo. Ito na action star na naman ako. Marami ako natutunan sa mga bagay na naganap pa na ito. Yung mga makukulit, lalim bisita ko dito. Na walang ibang ginawa kundi maging ayos sa aking kanan. Baka gawin ko rin sa inyo ang ginawa ko sa nakaraang mga makulit dito. Tinali ko sila, nilagyan ng Crocs sa bibig. At dinala sa plaza. At pinakagat sa buhos. Alam niyo, buhos? Langgam na malalaki. Yung kanilang mga anes. At kung sino man ang dayo na masiga at mas matapang pa sa amin, dadaan siya sa ibabaw ng aking bangkay. Ganun yung mga datingan ng dating pelikula, no? Sigurado ka ba sa gusto mo burating sa akin? Pag hindi mo tinigilan na mga kababayan ko dito, baka kasama ka sa mga itampo ko. At baka dumating panahon na pag nagbukan liwayway, kasama ka sa mga maitali ko sa bayan. Tanda mo, pag napuno na ang salop, ibig sabihin, merong krisis sa salop. Wala nga kwenta-kwenta ang ginagawa ko tunay. Pag kayo makinig, matulog na. Lasing pala siya. Kanyang buhay ito. Alam niyo ba, meron ditong magkaibigan na walang ibang ginawa mag-ingay. Ipicturean ko, ipapost ko po. Ha? Ang laki ng bibig nyo, ang iingay nyo. Ha? Tahimik naman yung buong grupo, dalawa lang yung maingay. Richard, kunin mo nga yung combat, gusto nga ngain ko lang to. Ha? Sabi ng isa, alam niya kasi sa bibig ko yun. Sabi ko po, Bombay, hindi action star, sabi dito. Ano yun? Namimis ko manood ng mga pelikulang action, mga kaibigan. Iba yung mga bago magbaril, may dialogue pa. Yung mga ganun, yung mga tipong laging ang ending, kahit na nag-away sila sa mansion, mauuwi sila sa lumang pabrika. Tama, di ba? Di ba? Ganun lagi, no? Na lagi ang taguan nila ay drum na malalaki. Tama ba? Yung mga action, di ba? Action films. Malagi mauuwi yan sa sa pabrikan luma, warehouse, di ba? Ganyan. Tapos pag malapit ng barilin yung yung kontrabido kay yung bida, may pulis darating. Di ba? Kung pulis yung sangkot, di ba? Lagi may taling panyong puti sa ulo. Mga dialogue. Gusto ko. Pero nakakamiss, ha? Identity natin mga Pilipino yan, mga kaibigan. Pag comedy naman, lagi may dance number. Kasi sa gilid ng pool, may dalang mga lobo, may bata, kaya may park. Ay, nako. Papa Jack, love trip ka na naman. Tsura mo. Basa nga tayo ng mga komento. Sa Facebook tayo magbasa ng komento kay Jana. Hoy, share nyo yung status. Huwag nyo lang basta ha. Huwag nyo lang basta kinokomenta na share nyo, ha? Para sumikat ako. Ay, nako. Papa Jack, next caller na lang. Wow, salamat sa comment, ha. Ay, tumunog yung tiyan ko, gutom yata ako. Sabi rin tiyan ko. Hindi mo mauubos ang sabihin mo satsat ng satsat, Hais. Nakakainis makinig. Huli ka, nakainom pala, boom. Boom lasing. Te, kahit balibaliktan mo pa ang mundo, hindi magiging maligaya ang babae sa kapwa. Wag naman ganun. That's very subjective. You can never, mga kaibigan, you can never dictate anybody, di ba? Or you can never force anybody to believe that what's fun sa iyo ay fun din sa kanila. So, sino man po nag-post nito, wag kang tanga.
Buti pa kay Papa Jack, hindi nakakatakot. Gabi-gabi nga eh. Wala akong si Chico nananakot ngayon pero wala akong ganun, pero gabi-gabi nakakatakot ako. Pero yung mga dumadalaw dito, walang ibang kundi mag-ingay itong itsuran to, isang to, mukha mo, ha? Teka ka sa akin ka mamaya, ha? Dadaktipan ko yung anes mo. Pabati ako, Pogi. Uy, pag ganyan may Pogi, binabasa ko agad yan. Diba, uminit ulo ko sa collar mo, niregla ko nang wala sa oras. Ganun ba? Ay, dapat pala makinig sa akin yung mga delayed. Diba, yung mga natanong ng mga anak, 3 buwan na yung napkin mo, doon hindi na mabawasan. Wala akong gana, hindi pa kumakain. Kinakain pala. Ay, nako. Pag 20 daw ang pera ng collar, anong pwedeng bilhin? Sus naman, di ba? 2 Swift Carne Norte Swak Pack. Kasi nga 10 piso lang isa niyan, di ba? Hindi masebo at buwang lamang, kaya atak. Mga kaibigan ng Swift Carne Norte Swak Pack. Sabi nga ni Michael B, si Michael B, hindi po pwedeng mamitas ng pera. Pero pag barya na lang ang pera at 10 piso na lang, bumili ka na ng Swift Carne Norte Swak Pack. Ganon. Si Papa Ala, nakasabay by Tristan, Angela, Kathy, and Jenny, and all the YAC people. Maligayang pakikinig po. Salamat. At sabi dito, ang daldal niya, Papa Jack, tama yon. Kaya pala dakdak ng dakdak, hindi nakikinig, lasing eh. Ganyan ka rin ba, Miss Jackie, pag lasing ka? Pero totoo yan, no? Pag lasing, no? Uncontrollable ka, no? Yung tipong ka lang bubulong ka pa sa katabi mo, pero ang ingay mo na pala. Ano ba yung mga senyales ng pagiging lasing? Akala mo bubulong ka sa kasama mo, pero pasigaw ka na pala, di ba? Yung, tol, alam mo, tol, yung kaharap natin na barkada ng tropa natin, grabe, tol, nakabakat yung tol. Pero pasigaw na. Ayan, unang senyales yan. Pangalawa, senyales ng pagiging lasing, mga kaibigan, lalo pagkabarkada ang kainuman. Ito, gawa ito ng mga kabataan, ha? I love you sa mga tropa. Nakala mamatay siya. Diba yung pag nakainom na, tol? Sa tandaan nyo, nakainom mo yan, tol. Mga tropa ko kayo, tol. Mahal na mahal ko, tol. I love you, tol. Tol, mahal na mahal ko kayo, tol. Walang limutan, tol, ha? Bukas magkakasama naman sila. Ganun, di ba? Pag tapos, ang sunod na, na sinyalis ng pagiging lasing, mga kaibigan, kanta ng kanta sa video, kala maganda boses. Isa lang mo nga yung mababang kanta dyan, yung halimbawa yung It's All Coming Back. Yung baba. There were nights when the wind was so cold and my body rose in bed and I just listened to pistitas. At higit sa lahat, pag lalaki nakainom, pag babae ang nakainom na paglasing na malandi na yung iba dyan. Diba na? Namadali ng bulahe, nauuto na. Kaya huwag kayo nakikipag-inuman sa mga lalaki, hindi ka tiwa-tiwala. Pag lalaki naman ang lasing, mga kaibigan, ang mga senyales ay simple lang. Pag umihi, basa ang duluhan ng shoes. Natuluan, hindi na shoot. Nga. Yuck! Ew! Hindi na shoot, ang ganda lang inabot. Ay, nako. Bati lang muna ako. Si Ray ng ABS-CBN nakasubaybay kay May, kay Sam, Ian at Adi at Vincent ng Globe Tanawan na nakaantabay sila. Maligayang pakikinig po. At teka lang, ha. Si Ate Julie, congrats to Otep Daclaro of PUP Santa Mesa. Happy birthday to Charito Malansing Araos. At maligayang pakikinig po kay Matthew, Cyril Mahatma, Peter Erlo, and Police Superintendent Barlam. Nakaantabay sila. Hello po. Papa Jack, batiin ko lang, sabi dito. Teka lang. Yung pakibati naman yung mga friends na librarian from Sharjah, Abu Dhabi. Uy. Hello po.
Magandang gabi sa inyo. Kamusta kayo din? Binabati ko kayo maligayang pagkikinig sa inyo. Kapag kayo nag-uwi sa bandang desierto lang, mag-ingat kayo baka kayo tamahan ng sandstorm ba? Tapos kapag ka nakakita ka ng camel, batiin nyo lang. Tabihin nyo, woo, you're a camel. Is that your toe? Is that a camel's toe? Oh, that is your tail. That is a camel's tail. Hello po sa mga camel ngayon. Rosa, Cepilio, and Junia ay nakaabot pala ang Love Radio doon. Talaga sa Abu Dhabi. Maligayang pagkikinig po sa mga tao doon. Hello po. Kamusta kayo? Pag ka nakauwi ka dito, patulan nyo na po yung negosyo ko. Maganda naman po yung negosyo ko dito. No? Nagpapahulugan po ako. Singilin lang kita ng ilang porsyento. Basta pag may negosyo ka, araw-araw ka ng puntahan, singiling kita, bayad ka lang, lista-lista, maliit na notebook, okay na yun. Dadala sa December sa studio niya pag uwi nila, baliw na baliw. Baliw, no? Hindi pala ako magandang impluensya. Sabi dito, from Darang LV of Admin? Adamson. Pakisama mo na rin si Nelson. Baka mabanggit na naman. Mga PUPians po yung mga hello po kay Mami LV of Adamson University. Mami LV, thank you for the visit and thank you for the shirt that you gave me. Binigyan akong t-shirt nakalagay, bawal wag magnakaw. Pinasuot sa akin. Sabi ko, bakit ako? Alam mo kung ginagawa. Hindi kasi nga advocate daw ni Father. Hello po, maligayang salamat po ha. Si Direk Badong nakasubaybay. Plug mo naman. Ay, talaga? November 12 daw. Talaga, Direk? Anong kwento? Sinong bida? Mga kaibigan, pakinggan yung si Direk Badong sa kanyang programang Mr. Romantic. Magagagalto naman sa akin yan. Hoy, niloloko mo ako kahapon. Hindi kaya. Hindi ko lang magaya na maayos kaya mukhang nagloloko ako. Mga kaibigan, nag-guest ako sa DZRH, mga kaibigan, drama. In-upload ko sa Facebook kayo, napakinggan nyo ba? Mr. Romantico. Gumanap ako si Ricky. Tapos ganun. Mga giliw kontak. Teka lang, gayahin natin. Total, nakikinig si Direk Badong para bukas may sapak ako dito. Makutusan ako. Hanap tayo ng background. Mangyaroon tayo ng background ni Chris Chuperto. Wait lang, gagayahin ko si Direk Badong. Ganda. Ang buhay daw ay punong-puno ng pagsubok. Isa sa pinaka mabigat na pagsubok ng pagdadaanan ng isang nilalang ay ang mag-diet pag masarap ang ulam. Tampok sa ating kwento sa linggong ito. Ang kwento ng ating taga-subaybay mula sa Sampalo. Ang pangalan ay Richard. Mr. Romantico. Itago niyo na lang ako sa pangalang Richard. Ang problema ko po ay simple lang. Mahilig po ako mag-close neck at mag-fitted na pantalon na hindi masakyan ng tropa ko. May mga pagkakataon po pag lumalabas kami, ako lang po ang masikip tignan. At sa pagkapatuloy ng ating dulang pinamagatang Mr. Hi Direk! Idol kasi Direk. Salamat po for mentoring us. We are learning a lot from you and I love you. Wala nagtag si Direk Badong. Sabi niya, ang galing mo. Dapat ganun ka pag nagdadrama. Aray naman, para mo sinabing pag ginaguess mo ako, wala akong kwenta-kwentang guess. Si Direk, isa sa mga inspirasyon ko yung bakit ako nasa industriya ngayon. Mga kaibigan. Si Direk Badong. Salvador Yales ng DZRH Drama, mga kaibigan. Maklase. Narinig nyo na yan, di ba? Si Direk Salvador. Ang ating dula
ay sa direksyon at panulat ni Salvador M. Royales. Dito lamang sa ating dulang pinamagatang kasi ang hirap eh. Ganun nga yung pagkakala ko eh. Mister. Bukas papasok ko ng late, baka makita ko si Direk Badong. So kakain ako. Sabi sa ikaw, kagabi, niloloko mo ako. Hindi kaya. Si Direk, nagbibintanganan. DCRH po mga kaibigan ang programang Mr. Romantico. Nag-guess ako dyan, nag-guess din si Misista. Direk, sana mag-guess ako ulit ha. Nag-enjoy ko pa, nag-guess ako dyan eh. Si Mother Eloy Villarama ay nakasubaybay, di ba? The fairy godmother of all weddings. The fairy godmother of all weddings. Mali na naman yung grammar ko. Ang fairy godmother ng kasal namin ng asawa ko. Mother Eloy! Hello, kamusta labada? You're one of the nicest people that I know. So, i-greet mo si Mang Edgar of Lucky 13. Ano, sugalan to, taxi. Sana sinabi mo naman ko ano. Mang Edgar, ihatid mo ng tama yan ha. Yung katawang lupa niyan ha. Si Mother Eloy. Uy, hello nga pala kay Miss Jen ha. Na may love life na. Yee! Ay, nako. Batiin natin na yung mga dalaga mga kaibigan na tonight ay bitter. Hello po. Mga dalagang delayed. Hello po. Diba? Oo. Batiin natin mga kaibigan ang mga dalagang nag-spaghetti pero mahaba ang buhok sa lek-lek. Hello po. Ano ba? Dami yan ha. Iba yung mga ano. Sorry ganito mga kaibigan, sa aspetong to na lang. Kayong mga babae, ang dami nyo kailangan gawin para maging di ba, para maging maganda ang pakiramdam nyo sa sarili niyo. Tama? Maintenance, pariban kayo sa cut salon kayo pumunta. Cut Salon, CUT, Cut Salon, yun lang ha. May Encarnacion Group of Salon. Meron kaming 2 branches sa Makati. Nandun yung mukha ko, makikita nyo. Makinis na Photoshop yan. Isang malapit sa City Hall ng Makati, tsaka isang malapit sa Pure Gold Delpan. Hello po. Along JP Rizal. Diba, papariban kayo, magkano ba ang feminine wash, buwan-buwan may maintenance kayo, may makeup kayo, lipstick, pabangunin nyo. Ang dami nyo pinapahid. Ang mahal maging babae. Diba? Tama, mali? Tapos, ibibigay nyo ng libre ang sarili nyo sa mga lalaki. Diba? Tapos lulukohin lang kayo at umpisa pa lang alam nyo lulukohin kayo. Kahit sa bagay nila, magising na kayo, diba? Ang mahal, mga kaibigan, i-maintain yung pagiging babae. Huwag nyong hayaan na lilibre ang mga lalaki. Oy! Tama, mali! Diba? Ang hirap magpaganda. Diba may kasabihan pa nga, diba na? Diba aling walang bigas basta may feminine wash. Joke lang, hindi po totoo yan. Ay, nakikinig si Hey, Maxim. May gift ako sa'yo mamaya. May bata rito ang cute-cute to. Naldal niya kasi, nanay niya, binisto niya. Hello sa yung daddy. Close sila ang daddy niya. Hindi. Ano to nanay? Hirap ko usap. Close sila. Mas close sila ang tatay kasi nanay. Ganun yata pag babae at lalaki, no? Kami ng daughter ko, close kami mga kaibigan. Pero hindi ko lang password ng Facebook niya. Taga-like na lang ako. Like. Sabi ni, ano to? Katchel. I-try natin yung Cut Salon. Uy, mura magpaganda sa Cut Salon mga kaibigan. Hello kay Sir Warren Encarnacion of Cut Salon. There are like 300 branches nationwide. Dami na, no? 2 yung amin doon. Sana nga maging 250. Kapal ng mukha. Marami pa yung aking sa may-ari. In fairness, mga kaibigan, may sarili kami salon pero nagbabayad ako. Yung sige lang ng asawa ko, loko-loko itong asawa ko eh. Kapag upit ako, bayaran mo yan, hoy. Ano ba ako nagbigay ng puhunan, mabayad ako.
Sige na nga. Ay, nako. Batiin ko lang sa kumentang ulo. May ulo niya kagabi. Kasi ang gulo ng mga aso. Kasi mga kaibigan, natutulog kayo mag-asawa, katabi namin 2 aso. Totoo to Lakad-lakad sila sa kama namin. At yung aso namin, may pagkabastos yung 2. Pag naglakad sila, di bali maapakan nila yung mukha mo, okay lang sila. Naapakan niya yung mukha niya twice. Ang laki ng aso namin. Nag-aalit. May intindihan ka ba? Kahit mag-aalit ka, may intindihan ka ba ng dogs? Kultong aso namin Kaya yun, nag-aapang ko na lang. Binigyan ko ng 250 yung 2 dogs. Mag-Jollibee kayo doon. Mas kayo dito, nagagalit mami nyo. Yun, nag-taxi na lang sila. Nag-taxi yung 2 dogs. Hawi nung 2 dogs namin, Aba, daddy! Malapit na nga mag-college yung 2 dogs namin. Yung isa, yung panganay, ang kukunin niya ay astronomy. Yung pangalawa, law. Maglo-lawyer siya. Lalo. Wala ang pag-usapan dito Munti nag-trending ng, di baling walang bigas, basta may feminine wash mga kakusko. Malakuhan talagang mga. Play na ba ako ng kanta? Actually, pinapatagal ko lang kasi iniinip ko yung mga nag-aantay sa akin. Kala nyo, hindi ko alam. Di ba kasi pag ito, may mga tao po kasi sa booth. Sa mga nakaantabi po sa atin, may mga tao po sa booth. Ito yung mangyayari, para lang alam yung alam ko, ha? 4 na grupo po ito. So, ang gagawin nila, pagkatapos ko magsalita, play ng kanta, picture kami. Tapos, sabay-sabay silang aalis. Hindi yung pag-alis nila, malungkot bigla yung booth. Ang dami nila ngayon, nasa mga 20 kami dito, mga 20 mil. Ang dami namin dito, tapos picture, tapos sabay-sabay, aalis. Naki-aircon lang, titigas ng mukha. Wala lang kung ano na ngayon. Ibang issue na lang. Ay, ito pala, may pabati pala ako. Batiin ko lang, Angel Locsin fans. Dapat pala mag-member ako sa inyo. Fan ako niyan Dati dito tinitipig sa MBC ang Asian Treasures Din, dito lang. Tapos ano siya, nakikita si Miss Angel Locsin, tapos nag-apply nga ako magpanggap na na extra sa pelikula niya, kahit tulay-tulay lang ako naman. Miss Angel Locsin, kunin mo ako. Kahit baging lang ako doon, please Line. Dapat pala pag nakita ko si Miss Angel Locsin, tatanong ko na, Miss Angel, anong gusto mo? Laman sabaw. Tanong niyo ako, anong gusto ko? Siyempre laman. Sa'yo na yung sabaw, di ba? Sino? Masarap ang sabaw pag tagulan Crush tayo mag-asawa yan Dati pag nagdadrive ko sa C5, may malaking billboard siya, folded and hung, di ba? Nakatupis siya doon. Ang bagal ko doon. Kala mo traffic doon. Kaya nalungkot kami, panukala. Dapat daw tanggalin yung mga billboard na, yung mga, ang tawag doon nila doon, may term na ginamit Sabi ko lang, wala na yung picture. Kanya alam ko. Napaghahaltang big fan ako ni Miss Angel Locsin. Ang wallpaper ko nga si Miss Angel Locsin. Yung mga people of ALTC, Twitter Angel, si Claire Eugenio, Team Angel tayo, Angel Locsin, si Dayan Del Rosario, Abet Borders, Teresa Santa Mesa, Ian Tarayo. Tamayo ba ito? Tarayo? Tarayo. Ang tarayo mo? Ganun. Yung kitang kausap. University of Makati Center for Broadcasting and Digital Arts, thank you for dropping by and thank you for being in the station. Napatunayan na po nila na I sound drunk on air but I am not really drunk. Parang lasing, no? Magsalita na. Teka lang Hi Papa Jack. Ano to? Uy, hello kay Miss Cha Pagdilaw. Wala. But ano daw, pwede ba ka namin invite? December 6 to be a judge. Uy, talaga? Magja-judge. Sabihin ko, eto score nyo.
Showtime. Hello kay Sir Kim P. De Leon, maligayang pakikinig pala kung nakikinig ka. Tulog mo na yan, sir, ka na makinig. I don't exactly know what song to play for our last two callers. You have any suggestions? Laki may tulong? Mabigat kayo dito, ha? Ako lang ba yung taong pag dinala mo, inaaway pa rin kita? Mag-play na lang tayo ng Renz Verano. Yung Keep on Loving You, paborito ko yun. I keep on loving you kung sadyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Mabuti pang malaman ko na ako'y di mo gusto. Alam niyo yan? Huwag kang mag-alala kung sadyang. I'd like to say hi to Papa Francis and Kate and may inaanak from Mama Kate. Hello po, maligayang pakikinig po. At Mother Loy, ingat sa pag-uwi. I am playing a song coming from Jonalyn Viray. Ang awiting Help Me Get Over You. In Tagalog, tulungan mo ako makaibabaw sa'yo. Mali ba ako? O yung kantang I'll Be Over You, hala ka. Ibabaw ako sa'yo. Yung kantang Almost Over You, malapit na ako. Paano yung kantang I'm Over You? Nandito na ako. Success. Ay nako. Alright mga kaibigan, and sundan natin ang kantang Someday ni Nina. Sobrang lungkot ng kantang yan. Someday when my life has passed me by, I look around for another try and fade away. Alright mga kaibigan, coming from Jonalyn Viray, ang awiting Help Me Get Over You. Time check, we've got 39 after the hour of midnight. It's the morning of Thursday. Sweldo na po, 30 na mga kaibigan. Ang napakahusay na si Miss Jonalyn Viray